mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hangga't di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hangga't hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati ho ang katabi ninyo. Good afternoon. Tayo po ay nasa unang biyernes ng buwan ng Hulyo, mga kapatid, at tayo ay nagkakatipon bilang isang pamilya ng Diyos, nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng palakpak ng papuri at pasasalamat, mas malakas sa palakpak para sa ating Pong Jesus Nazareno. Lahat ng naniniwala na sila ay uuwing pinagpala, pumalakpak muli ng malakas. Lahat ng naniniwala na sila'y uuwing pinagaling na, pumalakpak ng malakas. Tanungin niyo po yung katabi ninyo, naniwala ka naman? Alam niyo, madaling magsabing, ako'y naniniwala. Pero kapag marami na kang naririnig, nakikitang iba, marami nang nangyayari sa paligid mo, parang unti-unti tinatanong mo, talaga ba? Talaga ba? Uuwi akong magaling na? Talaga bang uuwi akong pinagpala na? So, Father, aabangan kita sa labas pag hindi ako gumaling. Aabangan kita sa labas pag nawala na ang mga utang ko at hindi pa. Aabangan kita sa labas kapag hindi pa rin tumigil ang mga nang-aaway sa akin. Aabangan kita dahil pinaniwala mo ako.
Alam niyo mga kapatid, araw-araw sa buhay natin, marami tayong gustong marating, gustong makamit, gustong makuha. Ha? At hindi naman imposible yan. Hindi naman po masama yun na araw-araw nabubuhay tayo na may hinahangad pa rin tayo. Na sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, ay nandoon pa rin ang pananalig at paniniwala natin. Alam mo ninyo mga kapatid, isa sa mga pinagpapasalamat ko kahit nakakapagod, kahit madalas na akong umabsent ng Biyernes, dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na ibahagi ang debosyon ng isang santo, o kahit na si Santo Tomas ang pinagdiriwang natin ngayon, maikwento ko lang po sa inyo, yung aking bagong kaibigang santo na si Saint Charbel Macluf, nung Lunes hanggang Miyerkules kami ay nasa Cebu. Nagulat ho kami kahit doon, hindi naubos ang mga taong maghapon, nagbe-venerate ng kanyang relic. At kapag tinignan ko sila, halos ganito karami. Yung pangalawang simbang pinuntahan namin talagang challenging. Pagkatapos ng isang oras, yung ganito karami, ako lang mag-isang naiwan. Kaya 1:30, natapos ako, 4:30 na ng hapon. Pero ang nakakalakas ng loob at nakakadagdag ng lakas ng katawan ay yung kapag humaharap na yung mga tao sa akin. Hindi lang dahil gusto nilang gumaling, hindi lang dahil gusto nilang maibsan yung sakit ng pinagdadaanan nilang problema. Pero ito yung nakakabilib. At ito yung nagpapalakas sa akin, yung may haharap sa akin at sasabihin, Father, tignan mo ang anak ko. Ito yung picture niya habang umiiyak yung nanay. Stage 4 cancer siya. Alam niyo po yung kamay ko nasa ulo lang niya, hindi na ako makapagsalita. Dahil pag nagsalita ako, baka mas malakas ang iyak ko sa kanya. Tapos may lalapit sa akin at sasabihin, Father, ipagdasal mo yung misis ko. Lalaki, laking tao, pero grabe ang iyak niya, tuloy-tuloy. Tapos sabi niya, nasa likod siya. May taning na. Alam niyo, ito yung nakakabilib. Tapos yung dami ng tao, dahil ikakat na, dahil hindi na kaya, ikakat na yung linya. Alam niyo, merong kwento doon na makakat na silang 3. Pero yung nasa huling pila, tumayo, ibinigay niya yung kanyang upuan, sabi niya, ate, mukhang mas kailangan mong maupo dito. Okay pa naman ako. Kasi nakita niya, lagas na yung buhok. Alam niyo, yung nakakabilib. At minsan yan ang pinakamahirap gawin ngayon. Hindi lang mahirap na maniwala para sa sarili natin. Ang isa sa mga pinakamahirap gawin, ang maniwala ka pa rin sa iba. At maniwala ka para sa iba. Alam nyo, nakakabilib yung mga alagad ni Kristo. Pag sinabi nating Saint Thomas, Santo Tomas, yung alagad, anong nasa isip natin? The doubting Thomas. Si Tomas na nagduda. Dahil nung nagpakita si Kristo, wala siya. Kaya nung sinabi ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Anong sabi ni Tomas? Maniwala ako. Patay na siya. Iniwan na niya tayo. Hindi ako maniniwala. Hanggat hindi ko na ipapasok ang aking daliri, ang aking kamay sa kanyang mga sugat. Sa kanyang mga sugat. Pero anong ginawa ng mga alagad? Sinabi ba ng mga alagad sa kanya, ay lumayas ka na. Hindi ka naman pala naniniwala. Ay umalis ka na. Hindi ka nakasama. Hindi ka nakasali sa amin. Kung ganyan ka na hindi naniniwala. Ginawa ba nila yon? Hindi. Pagkatapos ng 8 araw, si Kristo daw ay muling nagpakita. Kasama pa rin nila si Tomas. Nakita niyo po yung lumagong relasyon ng mga alagad bilang magkakapatid. Ganyan din ba kayo sa pamilya? Ganyan din ba kayong magkakaibigan? Ganyan din ba kayong magkakasama? O kapag hindi na niya gusto ang gusto mo, out ka na.
Outcast ka na. Hindi ka napapansinin. Hindi ka na katulad nila. KJ ka. Dahil hindi lang siya sumang-ayon sa gusto ninyong kalokohan. Dahil hindi lang niya kaya yung inyong alam. Dahil wala siya nang meron kayo. Yun ba ang basihan natin? Kaya, hindi ito kwento lamang ni Tomas na hindi naniwala. Ito rin ay kwento ng kanyang mga kasamang nagtiwala. Siguro ang sabi ng mga alagad, maniniwala rin to isang araw. Magbabago rin to isang araw. Magiging mabuti rin to isang araw. Pakisabi nga po sa katabi ninyo, magiging maayos ka rin. Sabi niya, bakit? Mukha ba akong magulo? Mukha bang may gulo sa buhay ko? Magaling lang siguro tayong magdala. Pero magpasalamat tayo sa katabi nating nagsabing, magiging maayos ka rin. Yun minsan lang ang hinihiling natin eh. Yun minsan lang ang hinahangad natin. Na may maniwala pa rin sa atin. Na may magtiwala pa rin sa atin. At mga kapatid, nung nagpakita si Kristo, anong napansin po ninyo? Nung siya ay pumasok sa mga alagad at sinabi niyang, sumainyo ang kapayapaan. Imagine ninyo, nandun sa harap yung mga alagad. Sinabi ni Kristo, sumainyo ang kapayapaan. Sabay tingin kay Tomas. Siguro si Tomas, dahil nahihiya, baka nga nasa likod lang, nakayuko lang. Siguro sabi niya, naku patay, totoo nga. Di ba ganyan tayo, no? Kapag tayo po ay naharap na sa katotohanan, mahihiya tayo. Kung kaya mo pa rin mahiya. Kapag namulat ka na mali ka nga, nahihiya tayo. So imagine ninyo si Tomas, siguro nasa gilid lang, nasa likuran lang. Pero anong ginawa ni Kristo? Nung sinabi niyang sumainyo ang kapayapaan, siguro ang hinahanap niya, nasaan si Tomas? Kaya, sino lang ang binati niya? Tomas. Anong naalala po ninyo sa aklat ng Genesis? Hinanap ng Diyos ang tao pagkatapos niyang magkasala. Para parusahan lang ba? Kundi para paliwanagan. Tomas, ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking mga sugat. Dahil ang mga sugat na ito ang nagligtas sa iyo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, lagi niyo pong tatandaan, gaano mang kalaki ang naging pagkakamali natin. Gaano mang kabigat ang naging pagkakasala natin. Gaano mang karami tayong beses na nadapa sa buhay natin. Laging may Diyos na naghahanap para sa atin. Ang pakiusap lang niya, huwag kang titigil, huwag kang bibitaw ng paniniwala sa Kanya. Isang araw, magiging maayos ka ulit. Magiging tama ka ulit. Magiging mabuti ka ulit. Pero, umuwi tayo mamaya, hindi lang katulad ni Tomas na naniwala. Sana pag-uwi mo mamaya, katulad ka na rin ng mabubuting kaibigan ni Tomas na hindi nagdalawang isip magtiwala. Panginoon ko at Diyos ko, maniwala at magtiwala. Amen.